podcast where we talk about the core message of Pastor Bill's preaching in a short and quick manner. So, my name is Sister Kyla and we have here our beloved brother AJ. Batiin mo naman ang ating mga viewers. Hello mga kapatid! Amen. So, yung pamagat po ng pinag-aralan natin kanina is don't turn your words into fools. Amen. So, tayo kasi mga tao, nature talaga natin na tayo ay mangako. Amen. At ang problema dito, hindi lang tayo sa tao nangangako minsan nangangako rin tayo sa Panginoon. So, meron dito tayo mga katanungan na i-highlights or nag-focus sa mga pinag-aralan natin kanina. So, Brother AJ, para sa unang katanungan, may mga pangako ka na bang sinabi sa Diyos na hindi mo natupad? Ano sa tingin mo ang humadlang upang tuparin ito? Amen, praise the Lord. Sa buhay ko po as a Christian, although may mga pangako pong hindi natutupad, at ang sa tingin ko pong humadlang sa akin para tuparin yun is mas na sinusunod ko yung sarili kong kagustuhan. Na hindi ko nililet go sa Kanya, hindi ako parang nagre-rely sa Kanya. Tapos mas nagre-rely ako sa kaya kong gawin at sa ano yung magagawa ko sa bagay na yun. Amen. So, thank you, Brother AJ, no? Tunay nga na talaga na yung mga plano natin sa buhay kapag hindi dumadaan sa Panginoon ay talagang minsan hindi natutupad. Amen. So, para sa ating pangalawang katanungan, kapag nangako ka ba kay Lord, iniisip mo talaga iyon? O dahil lang sa emosyon o sitwasyon kaya mo nasabi? Sa tingin ko kapatid, kaya ako nakapag-commit o nakapangako sa Panginoon kasi dala lang yun ang emosyon at sitwasyon. Kasi nung mga panahon yun, sobrang sobrang feel ko na magagampanan ko yung mga kinumit ko. Sobrang feel ko na mapaninitigan ko yung mga sinabi ko. Pero nung makalipas yung ilang araw, ilang buwan, nabigo akong tuparin. Amen. So, minsan kasi ganyan tayo dahil sa sobrang bigat ng emosyon ang dala-dala natin, parang nakakapagbitaw tayo ng mga salita na feeling natin kaya natin tuparin. Pero pagdating ng panahon na nakuha mo na yung gusto mo, hindi pala mangyayari yung pinangako mo sa tao at higit sa lahat sa Panginoon. Amen. So, dapat din talaga na kapag tayo ay nangangako, dapat iniisip talaga natin. Kasi sabi nga kanina ni Pastor Hill, sa kanyang preaching, inuusisa ng Panginoon lahat ng pinapangako natin or lahat ng binibitawan natin mga pangako sa Kanya. Amen? So, para naman po sa ating pangatlong katanungan, Brother AJ, para sa iyo, ano ang ibig sabihin ng tunay na commitment sa Diyos at paano mo ito gustong ipakita sa buhay mo ngayon? Amen. Napakagandang question kapatid. Para sa akin, ang tunay na ibig sabihin ng commitment sa Diyos ay yung pag-show up kahit na anong circumstances man yung kinakaharap mo, kahit malungkot ka man o kahit masaya ka man, sa lahat ng panahon o sa anumang panahon dapat patuloy kang mag-show up kasi nag-commit ka sa Panginoon. Yung pinangakuan mo, hindi naman tao lang na pwede mo lang yan, pwede naman akong bumawi sa Kanya next time. Sa Panginoon kasi iba-iba kung hindi ka na makabawi next time. Kaya mahalaga talaga sa atin na pag nag-commit tayo sa Panginoon ay panindigan natin ito. Kasi may kalakip naman itong pangako sa atin. Okay, so ikaw, Brother AJ, sa iyong, di ba, isa kang youth, kasali ka sa ministry. So, paano mo na ipapakita sa ministry mo yung commitment mo sa Diyos? Naipapakita ko yung pagiging committed ko sa ministry na binigay sa akin ng Diyos. Sa pagpapractice, sa paghihingi sa Kanya ng guidance sa mga ginagawa ko. Amen. At sa patuloy kong pananalig sa Kanya, patuloy kong pagsunod sa mga kalooban. Amen. So, thank you, Brother AJ, no, sa napakagandang kasagutan. So, lastly naman, Brother AJ, ano naman yung ipapayo mo or yung may ibibigay mong advice sa ating mga viewers when it comes sa pagbibitaw ng mga pangako? Amen. Ang advice po na may i-share sa ating pong mga kapatid na nanonood ay huwag tayong mangako kung hindi naman natin ito matutupad. At kung mangako man tayo, siguraduhin natin tutuparin natin. Amen. Dahil nga kanina sa ating
divine service. Ang ating pong key verse ay Matthew 5:37 na let your yes be yes and no be no. Ang commitment po kasi ay isang malaking responsibility na dapat natin tuparin o manindigan tayo sa bagay na ating ipinangako o ipinulit sa ating Panginoon. Amen. So, sabi nga kanina ni Pastor Lino, the Lord is faithful to His promises. So, dapat tayo rin na mga tao ay faithful din tayo mga ko. Amen. So, thank you Brother AJ sa napakagandang interview. Amen. So, muli mga kapatid, my name is Sister Kyla and My name is Brother AJ. at pinapaalala po natin na don't turn your words into fools. So, see you po next Sunday at bye-bye! Bye-bye!